Welcome to my channel mga idol. Ako si Dave at isa akong mahilig sa horror. Sana magustuhan nyo. Ang laruan sa perya. Noong isang linggo bago magpasko, sa baryo ng San Lorenzo, isang masayang perya ang itinayo sa plaza. Nagsama-sama ang mga pamilya. Nagliwanag ang buong bayan at bumalot ang saya sa malamig na hangin ng Disyembre. Isa sa mga pumunta ay si Mila, isang 10 taong gulang na bata, kasama ang kanyang nanay, tatay at kapatid na si Ina. Habang naglalakad, napansin ni Mila ang isang kakaibang stall na halos walang bumibili. Sa halip na masiglang mga ilaw, napakadilim ng pwesto nito at ang nagtitinda ay isang matandang babae na may nakakatakot na ngiti. Sa gitna ng mga laruan sa stall, may isang teddy bear na pumukaw ng kanyang atensyon. Ito'y kulay abo luma at tila nakatingin sa kanya. Sa kabila ng madilim na aura ng tindahan, naakit si Mila sa manika. "Magkano po ito?" tanong niya. Ngumiti ang matandang babae. "20 pesos lang, iha. Pero tandaan mo, ang laruan na yan ay may kasamang responsibilidad." Hindi na pinansin ni Mila ang babala. Napakamura ng teddy bear kaya't binili niya ito agad. Sa sobrang tuwa, niyakap niya ito. Ngunit habang palayo siya sa tindahan, naramdaman niya ang malamig na hangin na parang sumusunod sa kanya. Ang unang gabi. Pag-uwi nila, ipinakilala ni Mila ang teddy bear sa kanyang pamilya. "Tatawagin ko siyang Toto." Masiglang sabi niya. Walang ideya ang pamilya niya na may kakaibang enerhiyang laruan. Kinagabihan, inilagay niya si Toto sa tabi ng kanyang unan. Mahimbing siyang natulog, pero sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya nang may marinig na kaluskos sa sahig. Iniisip niyang baka daga lang iyon. Pero nang buksan niyang lampara, nakita niyang si Toto ay nakatayo sa gitna ng kwarto, nakaharap sa kanya. Napakabilis ng tibok ng puso ni Mila. Iniisip niyang baka nailipat ito ng kapatid niya. Dahan-dahan niyang binalik si Toto sa tabi ng unan niya. Subalit, hindi na siya mapakali. Nararamdaman niyang parang nakatingin ito sa kanya kahit nakapikit siya. Mga bala. Kinabukasan, napansin niyang may kakaiba sa teddy bear. Ang mga mata nito, na dati ay parang plastic, ay parang naging mas makintab na parang buhay. Nagsimula ring magkaroon ng mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang umaga, nakita niyang nakaupo si Toto sa mesa, nakaharap sa almusal. Ang sahig sa paligid nito ay may mga bakas ng maliliit na paa na pila mula sa basang lupa. Sinabi niya ito sa kanyang pamilya, pero hindi siya pinaniwalaan. "Manika lang yan, anak," sabi ng kanyang nanay. "Baka nilalaro mo lang habang tulog ka." Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na baka nga siya lang ang nag-iisip ng masama. Ngunit, habang lumilipas ang mga araw, mas dumadalas ang mga kakaibang nangyayari. Ang mga gamit sa kwarto niya ay biglang nawawala at ang mga bakas ng paa sa sahig ay lalong dumadami. Tuwing gabi, naririnig niya ang mahinang boses na bumubulong. "Mila, maglaro tayo." Ang pagtuklas ng katotohanan. Sinabi ni Mila ang kanyang karanasan sa kanyang kaibigang si Lila na mahilig sa mga kababalaghan. "Baka may sumpang manika mo," sabi ni Lila. "Saan mo ba nakuha yan?" "Sa perya. Sa tindahan ng isang matandang babae," sagot ni Mila. Nanlamig si Lila. "May kwento akong narinig tungkol sa tindahan na yon," sabi ng mga matatanda. "Ang mga laruan doon ay may kaluluwa ng mga batang nawawala. Ginagamit daw ang mga kaluluwa para bigyan ng buhay ang mga laruan." Natakot si Mila. Tinignan niya si Toto at sa sandaling iyon, naramdaman niyang may kakaibang presensya sa loob ng bahay nila. Ang pagharap sa dilim. Kinagabihan, nagpasya si Mila na itapon si Toto. Sinubukan niyang ilagay ito sa isang sako at tinala ito sa likod bahay. Ngunit habang palayo siya, naramdaman niyang parang mabigat ang kanyang mga hakbang. Narinig niya ang boses ni Toto. "Huwag mo akong iwan, Mila." Bumagsak ang sako sa lupa. Tumakbo si Mila pabalik sa bahay, nanginginig sa takot. Sa loob, humarap siya sa kanyang pamilya. "May sumpa si Toto. Kailangan nating gumawa ng paraan." Pinalad si Mila na ang kanyang lola ay isang albularyo. Pinuntahan nila ito at ikinuwento ang lahat ng nangyari.
Nang makita ng lola ang teddy bear, sinabi nitong ang kaluluwa sa loob ng laruan ay naghahanap ng pahinga. Subalit, hindi ito maaalis basta-basta. Kailangang harapin mo ang takot mo, Mila, at tulungan ito makahanap ng kapayapaan. Ang ritual. Sa tulong ng lola, nagsagawa sila ng ritual. Sa gitna ng gabi, binuksan nila ang pinto ng kanilang bahay at nilagay si Toto sa gitna ng altar na ginawa ng lola. Nilagyan ito ng kandila at insenso. Habang nagdarasal ang lola, biglang lumakas ang hangin sa loob ng bahay. Narinig nilang muli ang boses ni Toto. Mila, huwag mo akong pabayaan. Tumulo ang luha ni Mila. Sa kabila ng takot, lumapit siya sa teddy bear. Kung sino ka man, hindi mo kailangang saktan ng sinuman. Papalayain ka namin. Patawad kung natakot ako sa'yo. Sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang altar. Ang mata ni Toto ay nagnining at isang hugis ng bata ang lumabas mula sa laruan. Isang batang lalaki, mga 6 na taong gulang, ang nakangiting tumingin kay Mila. Salamat, sabi ng bata. Nakahanap na rin ako ng pahinga. At sa isang iglap, naglaho ang anino at bumalik ang katahimikan. Nang tignan ni Mila ang teddy bear, wala na itong kakaibang presensya. Para na lamang itong ordinaryong laruan. Ang aral. Sa mga sumunod na araw, napagtanto ni Mila ang halaga ng pagiging mapanuri. Hindi lahat ng bagay na mukhang kaakit-akit ay dapat basta kunin. Natutunan din niyang harapin ang kanyang takot at alalahanin ang kapakanan ng iba, kahit na sila'y hindi na bahagi ng mundong ito. Mula noon, naging mas maingat ang kanilang pamilya, lalo na sa pagbili ng mga bagay mula sa hindi kilalang lugar. Salamat sa pakikinig, abangan nyo na lang ulit. Marami pa akong kwento sa inyo. Nagmamahal. Dave.